mga Christian organization. So gustong patayin talaga ni Satan kung ano ang view ng ating Panginoon. Kung anong pananaw ng ating Panginoon. Yun na ang pinakaano dun eh. Kasi Yun ang, actually, yun ang magiging question ko kay Obed. Ano magiging impact nito sa body of Christ? Itong bill na to, just in case na maipasa ito. The body of Christ will be shut up regarding with issues of gender. Kasi wala kang magiging ano eh. Yung right, yung freedom of speech natin matatanggal. Masisirain talaga nila. So, ibig sabihin, yung bill na to, yung freedom of speech na dapat talaga na ma-enforce sa lahat ng, kumbaga sa lahat ng tao, maapektuhan talaga dito pagdating sa church. At saka po kapag bawal na pong sabihin na mali sila, ngayon, kaya na... Mali yung kanilang... Oo, na yung kanilang practice. Pag bawal na pong sabihin na yun. So ngayon, kapag sinampan nila ngayon yung bill nila for gay marriage, kapag bawal mo na pong sabihin na mali sila, ano ngayon sasabihin mo sa gay marriage? Kasi kung bawal na sabihin mali, anong sasabihin mo dahilan? Pag bawal mo yung gay marriage. At yung gay marriage naman po, mangyari, kailangan yung mga pastors and priests, ministers, lahat po, kahit mga imams, magiging required sila to conduct gay marriages. Ikaw, Obed, ano yung group na inano ninyo? Ano po? Pinasimulan niyo? Coalition of Christians for Change. Okay. Bagong grupo lang po ito nung mga September 12 lang po yata ito na Yung sinasabi mo kanina na 20 na Congress is stand na ganito na ipinakasan nila, gusto na ipasan nila ng bill na ito. Ilan Congress na dito ang sumasama? yung total number po, yung report, may safe po sila eh. Yung iba sabi nila, I'm here to facilitate a discussion. Hindi mo alam kung anong position nila. So, hindi clear. Pero, hindi clear yung ano nila, pero can you see or can you discern kung ano ba talaga yung side nila? Doon sa pagatin mo ng pagatin. Side po nila is depending on the public opinion. Yung mga hindi specified. Okay. Yun po yung yun yung side nila. Kaya ako ang nakikita ko yan, maganda yan na at least kumbaga ang church magkakaroon ng awareness na regarding dito. Kasi doon mo makikita kung paano talaga ang Panginoon nagpapakita ng mga ganitong mga signs na dapat kumilos talaga ang church. Hindi talaga tayo pwedeng magtutulog-tulog sa ganitong ibang klaseng bill na ito dahil ang kumbaga sa medyo deceptive ang kanyang dating. Kung iisipin mo, parang pinoprotektahan mo yung right ng isang tao. Pero hindi mo alam na ang kanyang papatayin yung Christian organization. Yung rights ng Christianity. Kasi yan ang kanilang papatayin din. In the first place, yung pag-protect kasi sa right ng mga, let's say, yung pinoprotektahan mong rights is the wrong one, in a sense. Diba? Why protect something that is wrong? Which needs correction. Kasi you're gay, you're lesbian, you need to be told na it's wrong to be gay or it's wrong to be a lesbian. This is what's right. Yun ang inaano kasi ng bill na to, di ba? Dapat dun sa na bakit mo poprotektahan yung mali? It should be told to them outright na mali. Then siguro ang protektahan lang natin sa kanila na kung ganyan ka na, protektahan natin yung rights mo para magbago ka. Kasi usually as a person, nag-judge ka judge ka as gay or judge ka as lesbian, nababawasan yung karapatan mo. Bakla ka, hindi mo kayang gawin ito, tomboy ka, hindi mo kayang gawin ito. Yun ang mga karapatan na, hindi kaya pa rin yan. Yun dapat ang pinoprotektahan ng mga kongresista. Kaya na. Ano ang, Kuya Obed, itong Coalition of Christian for Change, ano ang action na ginagawa na nito sa ngayon? Ngayon po, we are polishing our position papers to be submitted to the Congress. And we are Sino-sino, I'm sorry to cut you, sino-sino mga member ninyo? Aside from me. Ano po, yung core group po, actually ayaw pa po nila po magpa-identify. Okay. Yun yung Kaya, pero mga Christian sila? Christians po Okay, sila. that's good. At isa po nga sa kanila, meron din po ministry for homosexuals. Okay. Na nagiging sa graduation minsan. Okay. So, sige, ituloy mo. Ano yung ginagawa ng action ng So right now, we're polishing our position paper to be submitted to the Congress. And we're sharing awareness to the churches so that there will be voices and opinions na mag-propose na sa mga Facebook nila, Twitter, tapos kahit sa mga conversations.
And we're also circulating copy of the bill and the Signature. signature campaign forms. Yeah. Kasi copy po ng bill sa ngayon kasi so that fair po, we're fighting this fairly na we're showing to the people na ito yung content ng bill, yung exact content ng bill, and we're praying na they would decide na to sign against the bill. Ngayon po, nakakatuwa naman po na meron tayong provision sa batas natin, yung referendum, people's referendum, na 10% po pala ng voting population pwedeng baguhin yung portions of the Constitution and even repeal our laws. And sabi nga po ng iba, so hindi siya 90%, hindi siya 50%, 10% lang po pala. Ito nga po yung ginagamit ng anti-pork barrel movement para ma-abolish yung pork barrel. At ito rin naman po yung ginagamit ng Bangsamoro para magkaroon ng Islamic State. Yung 10% na yun. Na actually nga po, side comment lang, kung ang Kristiyano po hindi po mag-sign na ayaw na sa Bangsamoro, baka po magkaroon tayo ng Islamic State dito habang yung ISIS magkaroon ng Islamic State. So marami pong buti nga po nagkaroon tayo ng awareness na mayroong palang ganitong provision na 10% ng voting population, yung mga voters po. So kung may 60 million voters tayo ngayon, 6 million voters will do. Ito din po yung ginagamit ng More to Come movement para i-extend yung term ni Pinoy. Na they're gathering signatures para i-extend. So kasi this is like the people's referendum. So, right now, itong action na ginagawa ng Coalition of Christian for a Change, sa tingin mo, mga ilang porsyento na, nakakailang porsyento na tayo? Sa ngayon po, hindi ko po alam. Pero ang alam po namin, we've already given away siguro po around 1,900 to 2,000 envelopes. So this would reach 1,900 groups and organizations. So aside dito sa... Sa Philippines po. So meron na po sa Mindanao, Visayas, sa Luzon. So kasi itong signature campaign na to, may kaakibat ba to? Anong kaakibat nito? I mean meron ba tong, kailangan ba to ng financial help or assistance? Financial help and assistance, and also we need social force. Financial help and assistance sa social force na to create an awareness to the Christian community. And also, challenge po namin, sana po ipakita natin na the LGBT community is not really unwelcome in our churches. Yes. That God is here. Lahat po ng pumunta sa simbahan, may problema yan. Pero hindi natin ililegalize yung problema nila. Gagawin natin, lahat tayo, we will look on Jesus as our Redeemer and our lifelong friend. Tapos, ano sa tingin mo yung magiging role ng church dito, especially dito sa ini-enforce ninyo na signature campaign? Ano sa tingin mo? At saka ano yung magiging panawagan mo? Kasi itong ginagawa namin, itong newsletter na to, ang gagawin namin, ipiprint namin ito, ipapublish namin, ikakalat namin, not only here in the Philippines, but even outside. So, sa tingin mo, ano yung pwedeng magawa ng body of Christ para maano natin to? Siguro prayer, tapos mga social movements. Social movements. And right now po, we're planning na rin po na to create a Facebook page kasi nasa primitive stages pa lang po kami ng Coalition of Christians for Change. So to expand this in the issue of gender discrimination, to empower men and women in society. Kasi si Obed Pastora, how old are you? 19 po. 19 lang si Obed. Pero at his age, nakita mo yung passion niya pagdating sa bansa natin, ang passion niya sa pag-serve sa Lord. Bakit ka nag-decide na, kumbaga ba, ano yung nakita mo? Ano yung nag-motivate sa'yo para mag-involve ka dito? Siguro po yung pinaka-seed nag-inspire sa akin to makailang sa society. Nagsimula po noong 2003, nag-start mag-campaign for presidency si Brother Edwin Villanueva. Kasi nabuksan po yung mata ko na pwede pala na tayo pumasok dyan. Kasi sabi, bago na politika yan, huwag kang makialam. Kaso po, nakita ko po na kapag hindi po tayo nakikialam, yung mga kapatid po natin na gusto manindigan sa tama, kapag ang simbahan po hindi pa nakikialam sa gobyerno, yung iba nakawala sila ng suporta. As if parang kasi mga kaluluwa din sila na akala po maninindigan tayo. Yun yung nila, yung parang kanilang heart cry. Tapos po, along the way, ako po, aaminin ko po na medyo, hanggang ngayon po, siguro I'm struggling with atheism. Although
I have experiences na I've seen angels, and sometimes I believe I have even seen Jesus. But siguro po yung doubt minsan nandoon. Pero kasi po sa nakikita ko mga news reports, and from what also I've researched through all these years about politics, about yung world, yung scenario, nakita ko po yung need talaga na makialam po tayo sa society, even in government, mga policy making. Kasi po sila, for example, si Daniel, the prophet Daniel, he was working together with the king. So he was in government. Siguro since siya yung trusted advisor, he was implementing yung mga policies, ganyan. Tapos yung panahon ni Esther, he was able to influence the king not to be so bad on the Jews. Tapos ang alam ko rin po, na nung panahon si King Cyrus, meron siyang Cyrus Cylinder. Ito po yung oldest document of human rights. At si King Cyrus po, siya yung Cyrus na nasa Bible. So, kasi ang in order po nila that people would be free, the slaves would be free to worship their own God. So, makita po natin yung hand ni Lord, He is directing history na even the beginning of human rights, God was there. God was there. And we have Nehemiah, King David, other political figures who influenced God, for God in their sphere of influence. Ano naman yung masasabi mo when it comes to separation from church and state? Sa akin po, ako po ngayon na I've come to realize na Jesus Christ is the head of the church and state. And hindi po natin separate yan. Yun po yung aking dyan. At siguro po, ang pinaka-essence ng po nun is magkaroon ng respect between yung mga statesmen saka yung mga religious leaders. Pero po, hindi mo kasi the state will be ruined kapag walang religious sector eh. Pastora? Mayroon na akong kasi di ba, kumbaga ang goal ng group na to is paliin yung yung ipinapasa na bill mula sa Congress. Yun ang mula sa inyong group na to, na Christian group na, meron ba kayong